at Attorney Vic Rodriguez. Ayon po sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, may kaugnayan ang kahirapan at katiwalian sa mga lugar na kontrolado ng political dynasties. At para mas ipaliwanag ang isyong ito, makakasama natin mismo ang Dean ng Ateneo School of Government na si Dean Philip Arnold Tuanyo. Magandang gabi, Jessica. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ayon nga sa aming pag-aaral, ang mga political dynasties sa ating bansa, mas hawak nilang kontrol ng politika sa kanilang probinsya o kaya munisipyo, mas hindi na papaghatian ng pondo ng pamahalaan ang iba't ibang mamamayan sa probinsyang ito, at mas lalong nagkakaroon ng kahirapan o underdevelopment sa lugar na yon. Kaya kung tanungin sa ating mga kandidato, susuportahan ba ninyo ang isang batas na ating mapapasa para sa isang anti-dynasty law na matagal nang sinusulong ng ating saligang batas? Hindi lang sa susuportahan yan ang pinakauna na piece of legislation na dapat nating ipasabi ko, it is a matter of national survival. Ang ating mga governors, 70 out of 80 governors are already part of the political clans, not to mention yung mga congressman natin at pati yung mga party list natin ay hawak na ng political dynasties. At sa dynasties na yan, dyan nagiging source ng corruption, electoral fraud, patayan doon sa mga local areas. Oo, totoo yan. Tingnan nyo nga lang, Tulfo na nga lang di ba? Dalawa yung kandidato, nasa top 12, nasa top 5. Magkapatid. So magiging tatlo ang Tulfo. Ang tanong, kamusta yung performance nung Raffy Tulfo ngayon bilang mambabatas? Hindi ko tinatanong kung ano yung performance bilang vlogger, ha. Tinatanong ko yung performance ni Raff. Di ba? Feeling president, may pamura-moratorium pa. Bibigyan kita ng 5 days. Mga ganun no? Okay lang naman po yung magkaroon ng concern. Di ba? Pero yung parang sumobra ka na sa pagka-OA, ano to? Laki ka ba sa for the views? Tapos yung dalawa, ano magiging performance? Bakit kailangan buong pamilya nandyan? Hindi ba pwedeng pagkatapos ni Raff, o kaya 3 years na, mag-resign si Raff, o si Erwin naman. Diba? Then after 3 years, mag-resign. Wag na magpa 6 years. Mag-resign. Eto naman si Mon Tulfo. Hindi ba pwedeng ganun? Diba? Ba't kailangan incorporated kayo nandoon? Yung mga Villar, 'di ba? Kailangan dalawa lagi miyembro ng pamilya na nandoon. Bakit? May nambubuli ba sa Senado? Tapos ngayon yung mga politiko natin na kumakandidato, ito na lang for example, etong tumatakbo pagka senador, 'di ba? Wala sa top 10 o sa top 12 sa mga surveys. So pagka natalo yan, kandidato rin yung party list niya. Di babalik lang din siya magpa-party list, magiging first nominee after election. 'Di ba? So sino yung pauupuin doon dapat, dahil matagal ang announcement ng party list, papalitan na nila yung first nominee. Di balik siya, magiging kongresista lang. 'Di ba? O kaya naman yung iba, hawak nung mga malalaking politiko para dun sa ibang miyembro ng pamilya nila na hindi makaposisyon. Lalagay nila roon sa party list. Grabe na po yung nangyayari ngayon talaga sa political dynasty. Diba? At ang tendency dyan, yun nga yung mga incompetent, yung mga abusado, diba? Yung mga laki na sa politika na wala naman talagang naintindihan. Wala tayong laban sa mga yun. Kampihan yung mga yan. Tapos kamusta ang performance sa trabaho? Nga. Must pass an anti-dynasty law, and I will use my position as a labor leader, a mass movement leader, in order to mobilize the masses to also support that legislation. Maraming salamat at good evening also to Dean Tuanyo. Kinakailangan tayo magkaroon ng basic agreement. What constitutes political dynasty? Kinakailangan muna natin ma-define kung ano ang political dynasty because... Diyos ko naman, Atty. Vic Rodriguez, ang hirap pa bang intindihin yun? Bakit mga kapatid, ito this is what I hate Diyan sa sinabi niyang yan, na pinapanood ko kagabi. Why do we need to define what political dynasty is? What constitute a political dynasty? Bakit hindi mo puntahan yung nakasulat doon sa constitution natin? Yung transcript ng portion na yan sa saligang batas, nung pinagdidebatihan yan ng mga constitutional framers, nandun kasi ang tunay na diwa, tunay na definition nila, tunay na saloobin nila nang gawin nila ang provision na yan para sa Constitution. At hindi pwedeng lumayo ka doon. Attorney Vic Rodriguez, napakagaling mo pa naman daw abogado, sabi ng mga DDS.
Pero sabi ni PBBM, weak ka daw. Diba? Kasi kapag yung paniniwala mo, ganun, patol-patol ka sa mga naririnig mo, and you had that, you always had that kind of weakness. Bakit kailangan mong i-define yun? Yun, abogado ba talaga to? Kasi hindi po talaga dapat marinig sa abogado yan na i-define muna natin. Maliwanag na yung saligang batas eh. Pinagdebatihan yan, pinagdiskusyonan yan, bago yan na i-draft. Oo. Tambira, abogado, mariringgan mo na parang ibinabalik tayo sa basic ng how a bill becomes a law. There are good and bad political dynasty, but I am all for defining and legislating a law prohibiting political dynasty. Arte. Define muna. Diba? Ito na nga lang kumusta naman yung Duterte political dynasty? 'Di ba? Oo, maganda Davao. It is not because of the LGU, but because of China. Yung mga negosyanteng in-chick doon. Diba? Ito yung mga nakapagpaganda ron sa lugar dahil ang laki ng mga buwis. Sa kakahiya naman, ang laki ng buwis na nakukuha nila. Diba? Tapos hindi sila makapagpaganda ng kalsada. Pet project ng mga Duterte yan. Puro infrastructure, mga kalsada, pati repair. Kaya maganda doon. Diba? Pero ang tanong, kamusta na ang Davao? Iyak kayo ng iyak sa droga samantalang doon, talamak din. Biruin mo, taga City Hall na. Nagpositibo, tapos yung mayor nagdeklara ng war on drugs. Nagdrugs yung mga taga City Hall para patunayan yung sinasabi ng mayor nila na bumalik ang droga. Sana man lang naituro nila kung saan sa Davao dumaan, Langiya, Ano po Tsaka ibang lugar ng Mindanao, di ba? Nakikita ko lang ngayon, mga pamilya ng mga political dynasty ron. Pero pag tignan mo yung mga dinadaanan nila ng mga jurisdiction nilang lugar, putikan. Ba't hindi ba uso semento sa Mindanao? Di ba? Yung mga sasakyan nila, kagagara. Ang gaganda. Di ba? Yung kalsada nila, Diyos ko po, sa mga liblib ng mga lugar, hindi man lamang mapakongkreto ng kahit papaano may semento lang, talagang bayan-bayan. Hindi ba pwedeng iakyat ng bundok yung semento? Di ba? Ano naman ang tugon nyo, Attorney Rodriguez, sa issue? Tsaka isa pa, sa Davao bakit yung baha? Mula 1987, si Digong na presidente, nandun na rin si Apollo Kibuloy, nakakapagpahinto ng lindol. Yung baha, hindi na pahinto. Di ba? Ba't hanggang ngayon, may konting ambon, baha ang Davao? Bakit ganun? Ang laki na ng pondo, wala pa rin pinagbago. Yan yung problema sa political dynasty. Lalo na kapag meron kang katropa na son of God. Ako, yari ka. Issue po ng political dynasties. You have 30 seconds now. Sangayon ako doon na isabatas na natin, subalit yun nga, we have to come into a basic agreement. What constitutes political dynasty? We have to define first what is political dynasty. And bilang isang maisog at tunay na oposisyon, aking isinusulong na maamindahan yung plunder law. Ibaba natin yung threshold dito from 50 to 1 million. At pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, aking papanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Hindi ako agree sa Una, paano pumasok doon yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez? They were talking about political dynasty. Paano napunta yung plunder doon, Atty. Vic? Tsaka yung death penalty. Here's the answer. Unang-una kasi, masyado siyang maingat, tatamaan kasi ng usaping ito ang kanyang amo, sina dating Pangulong Duterte. Di ba? Tapos, biro mo, hanggang barangay captain yata, hawak na ng mga yon. May kapitan din sila, di ba? Ngayon, iniiwasan niya, dinadivert niya ngayon. Ganun ang ginagawa ni Atty. Vic na, teka, paborito ng tao, yung death penalty. Banggitin ko nga yung death penalty. Ano connection nun? Bibitayin mo yung political dynasty member? No? Babaan daw yung halaga ng plunder. Ngayon, barado tuloy siya ngayon dito. Diba? Ingat, yung ang plunder na binanggit nga niya, di ba? Baka masuntok ito ni sa. Babaan daw niya yung halaga. death penalty. Imagine mo, ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino man di-death penalty niyan? Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi ang mga dynasty, kundi yung simpleng bagman
Tama. Bakit sinasabi ito ni Masamang Espiritu, ay ni Luke Espiritu? Ganito kasi yon. Na sinasabi niya na, na, ibababa mo, gagawin mo. Bakit gagawin mong 5 milyon? Sino ma-death penalty niyan? Yung mga maliliit lang, mga mahirap, si Bagman, yung mga ganito. Bakit po? Kasi po, ugali rito sa Pilipinas, pag nahanapan ng butas, maghahanap po sila ng sacrificial lamb. Tama? Diba? Tama? So, kung yung isang plunderer na nagkamal ng 50 milyones mahigit, syempre dumaan ito sa kanyang mga bagman, dumaan sa kanyang mga staff, yung mga ilang milyon, 5 milyon, ganon, doon nagdeposito. Ito na yung kakasuhan nila. Ito na yung ipagdidiinan. Wala akong alam dyan. Si ano yung tao ko yung ako manapalaro, hindi ako yan eh. Oh. Kaya po yung sinasabi dyan, ito yung madideath penalty, ito yung mabibitay dyan. Hindi mismo yung malaki. Oh. Pero ano ba talagang dapat? Ano ba ang tama? Alam niyo ako, para sa akin dyan na sa plunder law na yan, dapat po, hindi po 50 milyones por Diyos por santong mahabagin. Kailangan pala ibig sabihin pinapayagan palang magnakaw ng 49 million and 99 'di ba? Ang mga 49,999 and 99,999 cents. Bago po masabi na plunderer. Kapag hindi po umabot ng 50 million, hindi po plunder. Ayos. Naalala ko isang senador na absuelto kasi yung kanyang ninakaw daw 49 million lang yata inabot lahat-lahat. Lang yan naman. 5 million na share. Mga may hirap lang ang magsasuffer sa death penalty. Maraming Alam niyo para sa akin, sabi ni Smokey, 50,000 lang dapat, tama. 'Di ba? Iniisip ko pa nga 1 milyon eh. O nga naman, ba't hintayin pa natin maging milyonaryo yung magnanakaw sa kabanang yaman, 'di ba? O, yung nagnenok pa lang ng 50,000, dapat makakasuhan na. 'Di ba? Alam niyo dapat nga gayahin po natin ang Singapore. Hindi ako nagkakamali parang $2 million yata ang sweldo nila. Ganon. Basta napakalaki po. Yung mga politicians nila, sobrang laki ng pasahod ever since malaki ang sahod nila. Ang sabi diyan ni Lee Kuan Yew. Ang sabi ni Lee Kuan Yew, kaya naman malaki ang pinapasahod namin sa kanila, bilyones, para hindi na sila magnakaw. Hindi na sila makapag-isip ng pagnanakaw. Kasi ang mga politicians, natitempt ito. Kahit na yung malinis nang nagsimula, natitempt itong magnakaw ng konti. Kasi nandiyan ang malaking pera. Pero, pagka malaki na yung sweldo nila, wala na silang rason para magnakaw. Or else, bitay sila. Diba? Dapat ganun din tayo. Diba? Ngayon, dahil hindi po natin mapatinuyang mga yan, ay dapat ang gawin po sa mga politiko natin, minimum wage law lang. Diba? Kung magkano yung yung inallowed na minimum wage, edi minimum wage lang kayo, kaya 1,000 pesos per day. Diba? So 30 mil ang sweldo ng isang senador at kongresista sa isang taon. Isang buwan. Diba? Tapos walang malalaking mga allowance, walang pork barrel. Diyan natin makikita ang tunay na gustong magsilbi sa bayan. No. Ano sa tingin nyo? Ako gusto ko yung ganun. No. Minimum wage lang tayo o kaya 1,000 pesos per day. Tignan ko lang. salamat kay Attorney Espiritu at Dadami yata plunderer nun. Hindi. Tapos 50,000 lang plunder na, no?